Di ba sinabi ko sa'yo? Wag kang papasok sa pinto na yan. Bakit ka pumasok? Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Wika ng babaeng si Lolita sa kanyang batang lalaki na anak na si Denver. Hindi naman nakapagsalita si Denver at napayuko na lamang. Sa katunayan yan ay napakaraming mga katanungan ang gumugulo sa isip ngayon ni Denver. Pero dahil sa galit ng nanay niya ay ayaw niya munang kumibo. Ayaw niyang magrason kung bakit niya ito ginawa. Pero pakiramdam niya ay may mga bagay din na dapat ay ipaliwanag ang nanay niya sa kanya. Ang batang si Denver ay lumaking walang ama. Kaya naman kalimitan siyang naiinggit sa mga kaibigan niya o kaklase na mayroong mga tatay dahil hindi niya ito naranasan. May mga tunay naman siyang kaibigan na nakakaintindi sa sitwasyon niya. Pero bilang bata, hindi maiiwasan na kutsain at pagtawanan siya ng ibang mga bata na wala naman sa wastong pag-iisip. Kaya naman, iniintindi na lang ni Denver ang lahat ng mga pangungutsang ito. Alam ni Denver na wala pa siyang malay noong mamatay ang kanyang tatay at lumaki siya sa poder ng kanyang nanay na si Lolita na kung saan ay ang asawa nitong si Philip ang kinalakihan niyang tatay. Mabuting tatay naman si Philip, wala namang masasabing masama si Denver tungkol sa kanya. Nga lamang ay lagi itong busy sa trabaho at wala ito lagi sa kanilang bahay. Kaya naman hindi pa rin maramdaman ni Denver na meron siyang humahaliling tatay na pwedeng magparamdam sa kanya ng pagiging isang ama. Pakiramdam ni Denver ay hindi niya naman ito kasalanan. Nabuhay siya sa mundong ito na walang ama at wala siyang magagawa tungkol doon. Pero kung minsan, hindi niya maiwasang magtanong kung bakit napunta siya sa ganitong sitwasyon at hindi man lang siyang binigyan ng matinong pamilya. Samantala ang nanay niya namang si Lolita ay medyo striktong nanay. Ayaw niya na hindi siya sinusunod ni Denver at halos lahat ng ginagawa ng kanyang anak ay kontrolado at alam niya. Pero hindi naman ito ibig sabihin na masama siyang nanay. Nararamdaman naman ni Denver ang pagmamahal at pagkalinga sa kanya ng kanyang nanay na si Lolita. Ma, pwede po bang magtanong? Wika ni Denver nang makauwi na siya sa kanilang bahay galing sa paaralan. Noong mga panahon na ito ay nasa 10 taong gulang na si Denver. Naubutan niya ang kanyang nanay na inaalagaan ang kanyang nakababatang kapatid na si Roland. Half-brother niya si Roland kay Philip. O sige, ano ba yun? Pakibilisan lang kasi kailangan ko na tong paliguan yung kapatid mo. Nandiyan na pala yung pagkain mo, kumain ka na muna. Sagot naman ni Lolita sa kanyang anak. Ngunit napansin ni Lolita ang namumugtong mga luha sa mata ng kanyang anak na si Denver kaya agad niya itong nilapitan. O bakit? May problema ba? Ano ba kasi yung itatanong mo? Okay ka lang ba? Pag-aalalang tanong ni Lolita. Wala ma. Meron po kasi kaming gagawing activity sa school. Ang sabi po ni teacher kailangan po namin ng tatay namin. Hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin sa kanila na wala po akong tatay. Malungkot na wika ng bata. Niyakap naman siya ng kanyang nanay na si Lolita. Alam ko naman po na hindi na po natin mababalik si Papa. Pero ang sa akin lang po, pwede ko na po ba siyang makilala? Nilarawan niya po, isa pa lang po yung nakikita ko. Wala po kong alam sa ugali niya at kung anong uri ng tao siya. Hindi niyo po ba talaga pwedeng sabihin sa akin yun? Diretsa ang tanong ng batang si Denver na ikinagulat naman ng kanyang nanay. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na naging mapangahas si Denver sa mga tanong niya sa kanyang nanay. Hindi naman agad nakaimik si Lolita. Iniisip niya kung paano niya sasagutin ang kanyang anak. Bakit nak? Hindi pa ba ako sapat bilang mama at papa mo? Ginagawa naman ni mama ang lahat ha. Huwag kang mag-alala, kung gusto mo magbibihis lalaki ako. Para pagpunta ko sa school niyo may papa ka na. Gusto mo yun? Pagpapagaan ng loob ni Lolita. Hindi naman nakaimik si Denver. Alam niyang iniiwasan na naman ng nanay niya ang mga katanungan niya tungkol sa tatay niya. Kaya naman nagpaalam na lamang ito na aakyat na sa kanyang kwarto. O teka lang, kumain ka na muna dito. Pinaghandaan pa naman kita, kanina pa kita hinihintay, alam kong pagod ka. Pagpigil ni Lolita sa kanyang anak na halatang matamlay at malungkot dahil sa kanilang usapan. Tumango naman si Denver at dumiretso sa hapag para kumain. Wala siyang ganong kumain pero kailangan niya itong gawin dahil alam niyang magagalit ang kanyang nanay sa kanya kung hindi siya kakain ng tanghalian.
Nang makaupo na siya sa hapagkainan, ay tumabi sa kanya ang kanyang nanay. Huwag kang mag-alala, nak. Kapag nasa hustong gulang ka na, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pero sa ngayon, pakiusap, pakinggan mo muna si mama ha. Wala namang masama kung papakinggan mo si mama. Hindi naman ako gagawa ng mga bagay na ikakasama mo. Lahat ng to, para sa iyo lang din. Pagpapakalma ni Lolita sa kanyang anak. Pero tila ba hindi ito gumagana. Kilala kasi ni Lolita ang kanyang anak na si Denver at alam niyang marami pang gumugulo sa isipan nito. Halata kasi kay Denver na isa itong matalinong bata at hindi ito mapapakali hanggat hindi nasasagot ang kanyang mga katanungan. Bakit ma? Pagpuputol ni Denver sa kanyang nanay. Napatigil naman si Lolita sa pagsasalita. Ano po? Tanong ni Lolita. Bakit ma pati yung pinto doon sa taas ng hagdan? Hindi ko pwedeng buksan. Mula bata ako nakapadlock na yun. May tinatago po ba kayo dun? Nandun po ba si Papa? Boy pa po ba siya? Diretsahang tanong pa ni Denver. Nanlaki naman ang mga mata ni Lolita. Bakit ganyan ka magsalita? Pinagbibintangan mo ba ako? Bakit ko naman itatago yung tatay mo dun? Saad ni Lolita na nanlalaki ang mga mata. Pero kumalma agad siya. Alam niya naman na kaya nagkakaganto ang anak niya dahil hindi niya masagot ang mga katanungan nito. Kaya naman hinawakan niya na lamang ito sa balikat at nagpaalam ng umalis. Usin mo na lang yung kinakain mo dyan, nak. Babalikan ko na yung kapatid mo. Papasok na rin siya. Saad nito at tuluyan ng pumunta sa kusina para ihanda ang baon ng kanyang anak na si Roland. Namumugto naman na ang mga luha ni Denver. Ang dami niyang mga katanungan na hanggang ngayong 10 taong gulang na siya ay hindi man lang nasasagot. Napapansin na rin ng mga taong nasa paligid ni Denver na hindi siya ordinaryong bata. Bukod kasi sa talinong taglay nito, ay tila ba maaga itong nag-matured. Hindi niya kayang makihalubilo sa mga batang nasa paligid niya. Pakiramdam niya ay isip bata ang mga ito. At mas gusto ni Denver na makasama ang mga mas matatanda sa kanya. Isa sa mga naging matalik na kaibigan ni Denver ay si Rusly. Si Rusly ay may 2 taong gulang na tanda sa kanya. Pero tila ba mas matured mag-isip si Denver kaysa sa kanya. Kaya naman, kuya ang tawag ni Rusly dito. Naging kaibigan niya si Rusly. Dahil noong isang araw na pauwi na siya galing paaralan, ay nakita niya na pinagtutulungan si Rusly ng grupo ng mga kalalakihan. Agad niya itong pinuntahan para awatin ang away. Pero hindi niya akalain na siya ang pagbubuntungan ng mga lalaking ito. Nang makita kasi nila na lumapit si Rusly sa kanila, ay hinawakan ng 2 lalaki si Rusly sabay may sumuntok sa kanyang isa. O ano? Pakialamero ka ba? Nakikita mong busy kami dito tapos lalapit ka. Bakit? Mag-aala Superman ka? Pagtatanggol mo tong mokong na to? Sino ka ba? Wika ng isa sa mga bata sa kanya. Halata sa batang ito na mas matanda ito kaysa kay Rusly. Kaya naman may angking katapangan ito dahil alam niyang walang makakapalag sa kanya. Pagkatapos niyang suntukin si Denver ay binitawan nila ito. Pero ang hindi nila alam ay hindi pa pala dito nagtatapos ang lahat. Ang akala kasi nila ay walang laban si Denver. Pero nang mabitawan siya ng 2 lalaki, ay agad niyang sinugod ang lalaki na sumuntok sa kanya na talaga namang makikita ang kaibahan ng laki nila ng katawan dahil mas matanda ito sa kanya. Pero kahit na ganoon ay wala siyang pakialam. Tinapakan nito ang kanyang pagkalalaki at nang api ito ng isang inosenteng tao kaya naman hindi siya mapapatawad ng batang si Denver. Agad niya itong sinunggaban at sinapak sa mukha. Laking gulat ng ibang mga bata sa kanilang nasaksihan dahil kahit naduguan ng mukha ni Denver ay nagawa niya pa ring mabugbog at mapaiyak ang tila ba leader ng grupo. Huwag na kayong babalik dito ah! Matapang na wika ni Denver habang tinuturo ang lalaking nasapak niya. Pero sa kaloob-looban ni Denver ay malalagot siya sa kanyang nanay. Siguradong magagalit yun sa kanya kapag nakita siya na umuwi na duguan at madumi ang uniforme. Pero masaya naman siya dahil kapalit ng galit ng nanay niya ay may natulungan siyang isang taong inaapi at ito nga si Rusly. Simula noong panahon na iyon ay naging mabuting magkaibigan ng dalawa. At nang makauwi nga si Denver sa bahay nila, tama ang hinala niya. Galit na galit siyang sinalubong ng kanyang nanay. Pero tila ba ito na ang magbubukas ng pintuan sa mga katanungan ni Denver tungkol sa kanyang tatay.
Denver, na namang ginawa mo? Naku ka talagang bata ka. Paano kung napahama ka doon? Paano kung may mga dala palang patalim yung mga yun? Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Ano bang gagawin ko sa'yo? Wika ng babaeng si Lolita at bigla siyang napahinto nang mapagtanto niya kung ano ang sinabi niya. Napatingin naman sa kanya si Denver. Ano ma? Anong ibig mong sabihin na manang-mana ako sa tatay ko? Pagtatakang tanong ng bata sa kanya. Wala akong sinasabing manang-mana ka sa tatay mo, tumigil ka nga. Pagpapalusot naman ni Lolita. Hindi ma, malinaw kong narinig yung sinabi mo. Anong ibig mong sabihin manang-mana ako sa tatay ko? Patuloy pang tanong ni Denver. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang umuwi ang lalaking si Philip. Oh Han, dinig na dinig ko yung sigawan niya sa labas pa lang ah. Wika ni Philip habang hinuhubad ang kanyang sapatos sa may pinto. Ano bang pinag-uusapan niyo dyan? Tanong ni Philip. O nakauwi ka na pala. Hindi mo naman akong sinabihang uuwi ka na. Pagsalubong nabati naman ni Lolita sa kanyang asawa. Oo natapos na yung project namin sa Cebu. Habang naghihintay ng panibagong project siguro mga 1 buwan akong nandito sa bahay. Pero ano nga yung pinag-aawayan niyo? Okay lang ba kayo? O kumusta ka na Denver? Ang tagal nating hindi nagkita. Wika ni Philip habang inihimas ang ulo ng bata. Hindi naman galit sa kanya si Denver. At sa katunayan nga niya na ina-excite si Denver sa tuwing umuuwi si Philip. Pero sa pagkakataong iyon ay laking gulat ni Philip nang hindi siya pansinin ni Denver. At bigla na lamang itong tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Anong meron dun Han? Nag-away nga kayo? Paulit na tanong ni Philip sa kanyang asawa. Tumango naman si Lolita. Oo paulit-ulit niya pa rin tinatanong yung tungkol sa tatay niya. Napatingin si Philip sa mga mata ng asawa niya. Bakit kasi hindi mo pa rin ipaliwanag kay Denver yung tungkol sa tatay niya? Sigurado naman na hindi na mauulit yun. At saka sa tingin ko nasa tamang edad na si Denver para maintindihan yung mga bagay-bagay. Sa ganitong estado nyo, baka lalo lang maging rebelde yung anak mo sa'yo. Ang bata-bata pa niya pero napakarami ng katanungan sa isip niya. At siguradong hindi magtatagal, sasabog din yan sa Denver. Pag dumating yung panahon na yun, wala nang balikan kung ano ang pwedeng mangyari. Pagpapaalala ni Philip sa kanyang asawa. Pero umiling naman si Lolita. Hindi ko kayang ipaliwanag sa kanya. Sa tingin ko, kung ipagpapatuloy niya pa yung mga katanungan niya, baka mapipilitan akong magsinungaling tungkol sa tatay niya. Ayaw na ayaw kong malaman niya yun. Alam mo yan, Philip. Saad pa nito. Ano? Magsisinungaling ka? Lalo lamang lalala yung galit sa'yo ng anak mo pag gagawin mo yan. At saka baka nakakalimutan mo. Anak ko na rin si Denver. Mula pagkabata niya, kasama kitang nagpalaki sa kanya. Hindi ako makakapayag na pagsinungalingin mo si Denver para lamang sa sarili mong kagustuhan. Siguradong mag-aaway tayo niyan. Kung hindi may papaliwanag kay Denver ang lahat, ako ang magpapaliwanag sa kanya. Seryosong saad ni Philip. Philip, huwag kang mangialam. Hayaan mo, bigyan mo ako ng panahon pero sa ngayon, hindi ko pa talaga kaya. Saad ni Lolita. O sige na, umupo ka na muna sa hapag. Paghahandaan lang kita ng pagkain saglit. Papasok na rin yung anak mong si Roland. Ay teka nga, hindi ka pa pala niya nakikita, tawagin ko lang. Pagpapaalam pa nito. Naiwan si Philip na nag-iisip kung ano ang tamang gawin niya para sa anak na si Denver. Pero tila ba tama ang mga hinuha ni Philip dahil sa pagtagal lamang ng panahon ay palala ng palala ang nagiging sitwasyon para sa batang si Denver. Sa loob kasi ng ilang linggo ay hindi bababa sa 3 ulit siyang uuwi na may pasa o magulong uniforme. Tila ba lagi siyang napapaaway. At sa tuwing kinokompronta siya ng kanyang nanay ay may matitibay siyang mga rason na hindi naman kayang depensahan ni Lolita. Lagi na lang Denver, lagi ka na lang umuuwi dito ng may sugat o pasa. Pinapaaral ba talaga kita sa eskwelahan o ina-ensayo kita para maging boksingero? Hindi mo man lang naisip kung anong mararamdaman ko sa tuwing umuuwi ka ng ganyan. Ano na namang irarasan mo sa pagkakataong to? Galit na wika ni Lolita nang salubungin niya ang kanyang anak na si Denver. Ma, may sapat na rason ako kung bakit ako nagkakaganito. Anong gusto mo? Tumayo na lang ako sa tuwing nakikita ko na may mga inosenteng tao na inaapi nila?
Maski ako, ayaw kong nasasaktan ako. Pero mas ayaw kong nasasaktan yung mga taong nasa paligid ko. Saad ng batang si Denver. Nanlaki ang mga mata ni Lolita nang marinig ito galing sa kanyang anak. Tila ba kasi nagsasalita ang yumaong asawa niya sa kanya. Napatahimik naman si Lolita. Pinili na lamang ni Lolita na wag pansinin ang kanyang anak. At tinanggap niya na lamang sa kanyang sarili na kapag uuwi ng ganito ang kanyang anak, ay aasikasuhin niya na lamang ito at paghihilumin ng mga sugat. Sa ganitong pagkakataon ay maiiwasan niya ng magtanong at mapapalapit pa ang loob ng anak niya sa kanya. Pero nang tumungtong sa 12 taong gulang ang kanyang anak na si Denver, ay pati ang pag-aaral nito naaapektuhan na. Kaya naman, laging napapatawag si Lolita sa principal's office tungkol sa kanyang anak na si Denver. Pero ma'am, pinagtatanggol ko lang naman po yung kaklase ko. Lagi po nilang hinihingan ng pera yun. At wala pong magawa yung kaklase ko sa tuwing binubuli po siya. Sa tingin ko po tama lang naman po yung ginawa ko. Pagrarason ng batang si Denver habang kausap ang kanyang principal. Denver, tumahimik ka nga. Baka nakakalimutan mong principal yung kausap mo. Pagpapahinahon naman ni Lolita sa kanya. Sorry po ma'am. Napatigil sa pagsasalita si Lolita nang makita niya ang seryosong ekspresyon sa mukha ng principal. Pasensya na kayo ma'am, pero kailangan po namin i-expel yung anak niyo sa paaralan. Mag-high school naman na po siya at eventually aalis din naman po siya sa school na to. Pero sa pagkakataong ito, hindi na po safe yung mga batang nasa paligid niya sa kanya. Sobrang lala po ng nagagawa niyang pinsala sa paaralan. Sa tingin ko po mas mabuting ilipat niya po siya sa private school kung saan matututukan po talaga siya dun. Pagbibigay suwestyon ng principal sa kanila. Hindi naman na nakaimik pa si Lolita at wala na itong nagawa kundi tumango. Nang makauwi sila sa kanilang bahay ay nagkaroon ng mainit na sagutan si Lolita at ang kanyang anak na si Denver. Ganyan ka ba talaga Denver? Ganyan nakatigas yung ulo mo sa akin? Ang gusto ko lang mapabuti ka. Pero ang bata-bata mo pa gumagawa ka na ng sarili mong mga desisyon. Pagalit na wika ni Lolita kay Denver. Ganun ba ma? Gusto mo ako mapabuti pero 12 anyos na ako hindi mo pa rin masagot yung mga tanong ko? Hindi mo ba naisip na ikaw yung may kasalanan kung bakit ako nagkakaganito? Sa tingin mo naging mabuti kang nanay dahil sa mga ginagawa mo? Bakit ba kasi napakasarado ng utak mo ma? Hindi mo maintindihan na may sarili din akong nararamdaman. At ang nararamdaman ko na yun ay hindi mo nabibigyan ng kasagutan. Puro katanungan ang gumulo sa isip ko simula noong bata pa ako. At ikaw ang sinisisi ko sa lahat ng bagay na yun. Kasalanan mo to lahat ma. Madiin na wika ni Denver sa kanyang nanay. Aba bastos kang bata ka? Wika ni Lolita sabay sampal kay Denver. Simula ngayon, hindi ka na muna mag-aaral. Tignan natin kung saan ka dadalhin ng katigasan ng ulo mo. Laking gulat ni Denver dahil sa kanyang narinig. Habang hawak-hawak ni Denver ang pisngi na sinampal ng nanay niya, ay tumakbo ito papunta sa kanyang kwarto. Wala na siyang ibang maisip na paraan para mapabago ang utak ng kanyang nanay. Kaya naman, pinili niya na lamang na tawagan ang kanyang stepfather na wala na naman sa kanilang bahay at nasa trabaho. O anak, bakit ka napatawag? Okay ka lang ba? Wika ni Philip sa kabilang linya nang marinig na humihikbi si Denver sa tawag. Opo pa. Saad ni Denver na naiiyak. Sabay pinaliwanag niya kung ano ang nangyari sa pagitan nila ng kanyang nanay na si Lolita. Nagbabaka sakali lamang si Denver na may iintindihan siya ng kanyang tatay na si Philip. Pero laking gulat niya na sobra pa sa pag-intindi ang naramdaman niya sa mga sinabi ni Philip sa kanya. Pasensya ka na sa nanay mo nak ha. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba na intindihin mo na lang siya. Kasi kahit ako, hindi ko siya maintindihan. Pagpapaliwanag ni Philip mula sa kabilang linya. Samantala ay patuloy lamang ang pag-iyak ni Denver. Siguro hanggang ngayon gumugulo pa rin sa isip mo yung mga katanungan mo tungkol sa papa mo. Maniwala ka sa akin anak. Kahit ako gusto ko yung sagutin. Pero hinihintay ko lamang yung tamang panahon na sinasabi ng nanay mo. Pero sa tingin ko ito na yung tamang panahon. Hindi na natin kailangang maghintay pa. Naalala mo yung pinto na laging pinapadlock ng nanay mo at pinagbabawal kang pumasok doon? Yung susi no nasa ilalim ng cabinet ko.
Pumunta ka sa kwarto ko kapag tulog na yung mama mo at hanapin mo sa cabinet sa tabi ng closet ko yung susi. Buksan mo yun ng dahan-dahan para hindi sila magising. Huwag ka sanang maging rebelde sa nanay mo dahil ayon yung huling bagay na ayaw niyang mangyari sa'yo. Naiintindihan mo? Bumilis naman ang tibok ng puso ni Denver nang marinig niya ang turan ni Philip. Talaga po, Papa? Okay lang nabuksan ko yung pinto na yon? Oo, Denver, sa akin okay lang. At siguradong matatanggap rin ng mama mo na kailangan mo nang malaman ang lahat ng katotohanan ngayon. Kaya sige na, buksan mo na. Ako nang bahala sa mama mo. Dagdag na wika pa nito at nagpaalam na. Binaba ni Denver ang tawag at sinunod ang utos ng kanyang papa na si Philip. Hinintay niya munang makatulog si Lolita at saka niya ginawa ang kanyang plano. Agad niyang kinuha ang susi na sinasabi ni Philip sa kanya at binuksan ang pinto. Sobrang lakas ng kabog ng puso niya dahil sa wakas, masasagot na ang napakarami niyang mga katanungan. Nang pagkabukas niya ng pinto ay nakita niya kagad sa gilid ang napakaraming mga medalya na nakakabit sa pader. Bukod sa mga medalya ay meron ding mga tropeyo na naririto. Lahat ng ito ay may pangalan ng kanyang tatay na si Dexter. Dexter yung pangalan ng papa ko. Wika ni Denver habang tinititigan isa-isa ang mga tropeyo at medalya na mayroong pangalan na Dexter. Sigurado siya na ito ang pangalan ng tatay niya na ayaw sabihin sa kanya ni Lolita. Pagkatapos ay hinanap niya ang iba pang mga dokumento sa cabinet sa loob ng kwarto at doon ay nakita niya ang mga larawan ng kanyang tatay. Sa mga larawan niya ito ay nakita niyang nakasuot ito ng uniforme ng isang pulis habang buhat-buhat ang batang siya. Naiiyak si Denver habang tinititigan ng larawan ng kanyang tatay. Napatingin siya sa salamin sa kwarto at doon niya napagtanto na magkamukha sila ni Dexter. Hindi ko akalain na sobra pala kaming magkahawig ni Papa, wika ni Denver habang naninikip ang kanyang dibdib at nakahawak sa mga litrato ni Dexter. Bakit siya namatay? Mukhang ang lakas pa naman niya sa mga litratong to ha. Nadagdagan lamang ang mga katanungan na gumugulo sa isipan ni Denver nang makita niya ang mga larawan ng kanyang tatay na nakasuot ng uniforme ng isang pulis. Napakalaki ng ngiti ni Dexter sa mga litratong iyon hanggang sa may makita pa si Denver na isang litrato na magkasama silang tatlo ng kanyang nanay na si Lolita, kanyang tatay na si Dexter habang nasa gitna naman siya. Pero ang lalo niyang ikinagulat ay si litratong iyon, buntis na ang kanyang nanay. Ano? Buntis na si mama dito? Pagtatakang wika ni Denver nang makita ang tiyan ng kanyang nanay sa larawan. Ibig sabihin si Roland. Buong kapatid ko si Roland. Dagdag pang mga katanungan nito sa isip niya. Gusto niya nang gisingin ang kanyang nanay para malaman ang mga kasagutan kung bakit kailangan itago ito ng kanyang nanay sa kanya dahil maiintindahan niya naman ito kung sakaling ipaliwanag ito ni Lolita. Samantala, sa kwarto naman ni Lolita ay malungkot pa rin siya dahil sa nangyaring pag-aaway nila sa pagitan ng kanyang anak na si Denver. Naiiyak si Lolita at gusto niyang manghingi ng tawad kay Denver dahil sa kanyang mga nasabi at nagawa sa anak. Kaya naman, tumayo ito sa kanyang kama at dumiretso sa kwarto ng kanyang anak. Pero laking gulat niya nang nakabukas ito at wala dito si Denver. Agad niyang hinanap kung nasaan nga ba ang kanyang anak at doon niya na nga natagpuan ng kanyang anak sa nakabukas na pinto na mahigpit niyang pinagbabawal dito na bawal buksan. Denver, anong ginagawa mo dyan sa loob? Wika ni Lolita. Nagkaroon ng komosyon sa pagitan nilang dalawa pero wala nang sapat na lakas si Denver para sagutin ang kanyang nanay. Kaya naman hinintay niya na lamang ito na matapos ang galit. At pagkatapos ay siya naman ang nagsalita. Mama, nakita ko na ang mga larawan ni Papa. Alam ko na dati siyang pulis. Ngayon, ikaw naman ang sumagot sa mga katanungan ko. Kung hindi mo na ako makikita buong buhay mo. Pananakot ni Denver sa kanyang nanay. Napatigil naman si Lolita. Pagkatapos ay nagring ang kanyang telepono. Sinagot ni Lolita ang tawag at doon ay nakita niya nang tumatawag sa kanya ang kanyang asawa na si Philip. Lolita, paliwanag mo na sa anak mo ang lahat. Hindi ka na pwedeng tumakas ngayon. Saad ni Philip sa kabilang linya. Anong ginawa mo, Philip? Bakit hindi mo man lang ako kinonsulta?
Sagot naman ni Lolita sa kanya. Marami kang utang sa anak mo. Bayaran mo na ngayon. Saad ni Philip at binaba na ang tawag. Maya-maya pa ay inaya ni Lolita ang kanyang anak na si Denver na umupo sa may sofa sa kanilang sala. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina para magtimpla ng gatas sa kanyang anak at kape naman para sa kanya. Nilapag niya sa lamesa sa sala ang inumin na tinimpla niya at pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Sige nak, ito na yung tamang panahon para ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Namatay yung papa mo, 3 taong gulang ka pa lamang. Isa siyang pulis. Hindi lang siya ang isang simpleng pulis. Sobrang giting niyang pulis. Tapat siya sa kanyang serbisyo at ni isang bahid ng katiwalaan, wala kang makikita sa kanya. Paunang paliwanag ni Lolita. O kung gano'n naman po pala bakit ayaw niyo po siyang ipakilala sa akin? Pagsingit na tanong ni Denver. Ngunit pinatahimik siya ng kanyang nanay. Hayaan mo akong magpaliwanag nak. Noong mga panahon bago kami ikasal, kilala na siya bilang isa sa pinakamabubuting mga pulis sa ating bansa. Patuloy lang ang pag-angat niya sa pwesto dahil sa galing niya sa trabaho. Hindi tayo ganoon kayaman noon dahil sapat lang naman yung kinikita ng papa mo sa pagiging pulis. Hindi ganoon kalaki, hindi rin ganoon kaliit. Yung ibang mga pulis, malalaki ang perang natatanggap nila dahil hindi lang naman yun sa sahod nila nagmumula. Marami din silang illegal na mga gawain at alam ng papa mo yung mga ginagawa nilang katiwalaan. Hindi niya kayang manahimik lang. Kaya kahit maraming mga tao ang pumupuri sa kanya at humahanga dahil sa kagitingan niya, totoo ngang hindi ka pwedeng maging mabuting pulis sa korap na bansang to. 3 taong gulang ka nung namatay siya at pinagbubuntis ko si Roland, ang pangalawa naming anak. Nanlaki naman ng mga mata ni Denver dahil sa kanyang sinabi. Pasensya ka na nak pero oo, buong kapatid mo si Roland. Tatay niya si Dexter. Saad nito. Pero bakit sinasabi mo kay Roland na tatay niya si Philip? Pagtatakang tanong pa ni Denver. May sapat naman akong rason para dun. Kaparehan ng rason kung bakit ayaw kong malaman mo kung sino ang papa mo. Saad ni Lolita. Pinapatay si Dexter ng isang malaking sindikato. Walang nagawa yung mga pulis at sa huli, nalaman namin na yung sindikatong pumatay kay Dexter ay mga kabaro din niya pala. Napakalaki ng galit nila kay Dexter dahil bukod sa tumataas na ang ranggo niya, ay napipigilan niya pa yung mga illegal na aktibidad na ginagawa ng mga kabaro niya. Pakiramdam nila kay Dexter, sobrang laking balakid at tinik sa katiwala ang ginagawa nila. Kaya nagulat na lang kami isang araw, dito mismo sa labas ng bahay natin. Bumulagta si Dexter. Yung nakakandadong kwarto na pinuntahan mo kanina, yun yung dating kwarto ng tatay mo. At kung paano mo siya nakita, ganun din ang pwesto ng kwartong yun noong araw na namatay ang tatay mo. Bukod sa ayaw kung sino man ang makapasok doon, ang pinaka iniingat-ingatan ko talaga ay magkaroon ka ng idea na pulis ang papa mo. Nakayuko at seryosong saad ni Lolita. Bakit naman ma? Bakit ayaw mong malaman ni Roland na pulis si papa? Saad pa ni Denver. Kasi baka magkaroon kayo ng idea na pulis siya at pagkatapos ay gustuhin niyo ring maging pulis. Lalo na ikaw. Lagi mong pinagtatanggol yung mga taong sa tingin mo inaapi. Sobrang laki ng pagkakatulad mo sa papa mo. At anong gusto mong gawin ko? Umupo na lang ako dito at hintayin na maging pulis ka tapos mamamatay ka rin? Sobrang gulo ng bansa natin, Denver. Hindi ako papayag na magiging pulis ka at magkakaroon ng parehong sinapit sa tatay mo. Hindi kakayanin ng puso ko, Denver, kung pati ikaw mawawala ka sa akin. Napatigil si Lolita. Kaya nung umuwi ka na laging may sugat, lagi kang binubugbog, at laging mong sinasabi na may pinagtatanggol ka na kung sino, lalo lang akong natakot na ipaalam sa'yo na pulis ang papa mo. Dahil baka nga ngayon iniisip mo nang maging pulis para mapagtanggol mo yung mahihirap at mga inaapi. Hindi ko na kayang pigilan ka pa, Denver. Pero sana sa pagpapaliwanag kong ito tungkol sa papa mo, magbago yung isip mo. Huwag mo sanang pangarapin
na mangyari din sa'yo ang katulad ng nangyari sa papa mo, Denver. Huwag naman sana. Hayaan mong maging leksyon sa atin ng papa mong si Dexter sa kung anong mangyayari sa isang mabuti at purong pulis na katulad niya. Kilala kita, Denver. Alam kong kapag naging pulis ka, magiging katulad mo ang papa mo. At kapag naging katulad mo ang papa mo, alam kong hindi mo ito maiintindihan pero hindi malabong ipapatay ka rin ng malalaking mga sindikato na kakalabanin mo, kaya pakiusap, Denver. Wag na wag mong babalaking maging pulis. Para sa akin, para na lang sa kapatid mo at para sa papa mong si Philip. Pakiusap. Hysterical na wika ni Lolita habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang anak na si Denver. Ma, yun lang naman ang gustong marinig. Kung pinaliwanag mo na sa akin yan noon pa, edi hindi na ako nagkaganto ngayon. Kalmadong saad naman ni Denver sa nanay niya. Nagulat si Lolita dahil sa sinabi ng anak niya. Anong ibig mong sabihin, nak? Tanong pa nito. Huwag kang mag-alala, ma. Ni minsan hindi ko naman pinangarap maging pulis. Nakangiting wika ni Denver. Sa katunayan nga niyan, gusto kong maging teacher. Matagal ko nang pangarap maging teacher. Kasi gusto kong disiplinahin yung mga bata habang nasa paaralan pa lang sila. Naisip ko lang na kapag nagawa ko yun, lalaki silang maayos at hindi sila magiging sakit ng lipunang to. Maiiwasan na ring mangyari yung mga bagay na nangyari sa tatay ko. Sa totoo kong tatay, kapag nagawa kong mapabuti sila habang bata pa lamang sila, sana kahit papaano, lumaki silang mabuting tao. Pero sa ngayon, ma, 12 anyos pa lang ako. Hayaan mo. Bata pa ako pero naiintindihan ko naman ang lahat ng mga sinasabi mo. Pero sa tingin ko kailangan din natin tong ipaliwanag kay Roland para hindi siya maging rebelde. Ano bang akala natin kapag nalaman to ni Roland pag mas matanda na siya? Baka mas matigas pang ulo sa akin nun. Pabirong wika ni Denver sa kanyang nanay. Nagulat naman si Lolita dahil ganito na pala ka-matured ang anak niya na hindi niya man lang namamalayan. Niyakap ni Lolita ang kanyang anak at nagpasalamat ito. Salamat, nak. Salamat sa pag-intindi sa sitwasyon natin ngayon. Pasensya ka na talaga sa lahat ng nagawa kong pagkakamali sa iyo, nak. Babawi ako sa iyo. Babawi ako sa inyong dalawa ni Roland. Wika ni Lolita at hinigpitan ng pagkakayakap niya sa kanyang anak. Alam ko naman po, ma. Alam kong babawi po kayo. Mabuti po kayong nanay. Mahal ko po kayo, ma. Saad ni Denver at niyakap din ng kanyang nanay. Pwede na po ba akong mag-aaral ulit, ma? Tanong pa nito. Paano po kasi ako magiging teacher nito kung malilito ako ng pag-aaral, di po ba? Pabirong dagdag pa niya. Oo naman, nak. Pasensya ka na rin kanina, nasabi ko lang naman yung mga bagay na yun at nasampal kita dahil sa sama ng loob ko. Pero alam ko naman yung pagkakamali ko. Tugon naman ni Lolita. Sa mga sumunod pang mga linggo ay nagkaroon na ng panibagong paaralan si Denver at pagkatapos ay nakauwi na rin si Philip. Binalita nito sa kanyang pamilya na aalis na siya sa trabaho at sa halip ay mag-uumpisa na siya ng sarili niyang business para naman kahit papaano ay hindi maramdaman ng mga bata na wala silang tatay. Laking gulat ni Philip nang makauwi siya ay napaliwanag na ng maayos na Lolita sa kanyang mga anak ang kanilang sitwasyon. Mahal niyo pa rin ba ako, mga anak? Saad ni Philip dito. Pagkatapos ay niyakap siya ni Denver at ng batang si Roland. Oo naman po, pa. Ikaw pa rin po yung the best papa in the world. Kahit po hindi kayo yung tunay naming papa pero inalagaan at minahal niyo po kami. Saad ni Roland kay Philip. Wala na po kaming hihilingin, papa. Salamat po sa pagmamahal. Dagdag naman ni Denver. Hindi naman maiwasan ni Philip na mamugto ang mga luha sa kanyang mata. Hindi siya makapaniwala na pinagpalit niya ang ganitong mga pagkakataon para sa kanyang trabaho. Kaya ngayon ay buo na ang loob niyang makabawi sa kanyang mga anak at asawa na si Lolita. Maya-maya pa ay sumali na rin sa pagyakap sa kanila si Lolita at mas lalo lamang tumibay ang kanilang pagmamahalan bilang isang buong pamilya.